Ang hindi naiintindihan nung iba, pag tatawag sila o order sila, pag hindi mo na pagbigyan, sasabihin, suplado tong si Red or ayaw asikasuhin yung inquiry namin. But on the bottom of it, ini-impart mo nga sa kanila yung naging key to success namin na personally pupuntahan namin. Minsan wala kang mabibili, minsan may mabibili ka. But personally, kami pumipili. Ganun yung formula namin. Ini-impart ko sa kanila na kayo pumunta sa farm, magkaroon kayo ng interaction with the breeder, tingnan mo yung health ng manok nila, yung uniformity ng manok nila, yung individual na pinipili mo. Yun na nga, nasusobrahan tayo minsan sa order na lang pag nag-post ng magandang picture. Oh, I want that rooster. And then they'll send another rooster na hindi pala, nabenta na pala yon. So, yung failure nila na andon. We're trying to narrow down yung failure nila para maturuan sila, tas mag-guide mo sila, matuto sila mag-breed. Pero hindi rin naiintindihan ng iba, sabihin nila kaagad, you cannot please everybody. Sabihin, si Red, ganyan, suplado, ayaw magbenta agad, ayaw mag-order, ayaw. Gusto niya, sir, kuha ka ng maraming picture and send mo, tas pipili ako. I cannot do that kasi dami mo ng trabaho, kuha ko. They may not like yung nakuha ko ng picture. Hindi rin ako magaling kumuha ng picture. Sabihin, pangit yan na wala akong mapili. We'll be wasting our time lang. Maging productive ka na lang sa farm. Pagdating nila, nakahanda yung produkto mo. Like it or not, okay yun, nakita mo. So, parati ako, fair enough deal parati ang gusto ko impart sa kanila. Tama yan. Parang wag mo kaibiganin yung waiter, kaibiganin mo yung chef. Yes. Diba? Yung nagluluto doon kung gusto mo malaman. Diba? For you to get the keys to the recipe, no? Dapat kaibiganin mo yung chef. Marami pa kaming talakayan na gaganapin dito sa GMP or Galing Manok Podcast sa aming pagpupunta.